Palpak at pinagkakitaan na ilang flood control project sa bansa ibinunyag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang ika-4 na State of the Nation Address o SONA. DPWH tiniyak na hindi nila babaliwalain ang apela ni PBBM tungkol sa mga anomalya sa flood control. Kitang-kita ko na maraming proyekto para sa flood control ay palpak at gumuho. At yung iba, guni-guni lang. Huwag na po tayo magkunwari. Alam naman ng buong madla na nagkakaraket sa mga proyekto. Mga kickback, mga initiative, errata, SOP, for the boys. We're taking it very seriously because I think it's we need to be very transparent at this time, and actually lahat ng projects na dapat nating gagawin as the President has instructed, dapat naman talagang makikita na may impact at talagang tama ang pagkadisenyo. 40,000 classroom target matapos ng pamahalaan bago matapos ang termino ni PBBM. Paggamit ng mga paaralan bilang evacuation center ay pinagbabawal na. Mga guro makatatanggap na ng overload at overtime pay. Kasama ng mga mahalagang infrastruktura, dadagdagan pa natin ang mga makabagong evacuation center ng ating naipatayo na. Hindi na dapat pang gamitin bilang evacuation center ang ating mga paaralan. Pagbabalik ng love bus at pagpapatakbo ng natitirang Dalian trains kasama sa mga ipinangako ni PBBM sa kanyang ika-4 na ulat sa bayan. Nakakapanindig balahibo talaga itong SONA ng ating Pangulo. No? Napakatapang at doon mo talaga makikita yung puso ng Pangulo. No? Executive Branch patuloy na hindi makikialam sa issue ng impeachment kay Vice President Sara Duterte. But his position has been very consistent. Keep off ang executive because it's not in our hands. It's in the hands of the judiciary or the Senate now and the lower house. They both have their respective parts there. And itong intervention ng Supreme Court, we also cannot have anything to do with that. 20 pesos kada kilo ng bigas palalawaki ng Department of Agriculture para masaklaw ang middle class sa 2026. Listahan ng 87 DOH hospitals na libre ang gamutan, inilabas ng Malacanang. Wala nang babayaran ang pasyente dahil bayad na ang bill ninyo. Uulitin ko, wala nang kailangan bayaran ng pasyente basta sa DOH hospital dahil bayad na po ang bill ninyo. Kasong administratibo laban sa 12 pulis na isinasangkot sa missing Sabongeros case, formal nang isinampa ng NAPOLCOM. Pinakauna ho namin na batayan, ebidensya namin, we considered in determining whether or not there is probable cause. Primarily po yung affidavit na po na binigay ni alias Totoy sa atin. Aligasyong kinokontrol umano ng House Speaker ang pondo sa social programs. Itinanggi ng tagapagsalita ng House of Representatives. Yung mga yung sinasabi ko, bakit sila natatakot? Because of the post-enactment. Di ba hawak ng Office of the Speaker yung MAIP. Alam niya po na hindi po totoo na ang Speaker ang may hawak sa mga pondo ng mga iba't ibang departamento. Panukalang batas na nagbabawal sa mga kaanak ng mga opisyal na magsilbing contractor, supplier sa government projects, ihahain ni Senate President Francis Escudero. Ang layunin, ipagbawal up to the 4th civil degree of consanguinity and affinity ang sinumang mambabatas o opisyal ng pamahalaan, nasyonal man o lokal, na maging kontraktor o supplier sa pamahalaan. Para sa akin, klarong conflict of interest yon at hindi dapat pinapahintulutan yon nang hindi mawawala yung opisinang pinangahawakan ng opisyal. Evacuation at tsunami warnings itinaas sa mga bansa sa Pacific kasunod ng magnitude 8.8 na lindol sa Russia. If you're in a low-lying area, please get to high ground. Due to this earthquake, from Hokkaido to Akama Prefecture, on the coastal areas facing the Pacific Ocean, a tsunami warning has been issued. Trust at approval ratings ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. tumaas. Ratings ni VP Sara Duterte
bumaba ayon sa latest survey ng Okta Research Group. I think so kasi when we look at his ratings in April po, pababa po siya eh. After April, when he began to roll out yung mga social development programs niya, yung mga initiatives niya para sa mga mahihirap nating kababayan, I think malaki dito yung pag-distribute ng mas murang bigas. Viral na kongresista na nakuhanan ng litrato at video na nanonood ng isabong habang sesyon sa Kamara, nagsalita na. Hindi, sa totoo lang, malinis ang konsensya ko. Hindi ako sabungero. Hindi nga ako marunong ng online. Wala akong GCash, walang lahat. Wala akong money transfer, hindi ako marunong. So, hindi ko alam kung sino may pakanan ito. 11 tao kasama ang bungo nakuha ng mga otoridad sa pagpapatuloy ng search and retrieval operations sa Taal Lake ayon sa Department of Justice. Makikita mo talaga reliable yung sinasabi ng ating testigo na doon nga tinatambak ang mga tinatapon at dinidispatcha yung mga labi ng mga taong pinapatay. 2 tao na sinasabing missing link sa kaso ng mga nawawalang sabungero. Hawak na ng Philippine National Police. Naniniwala tayo, ito yung mga missing link doon sa mga kaso ng missing sabungero. Umiigting na geopolitical tensions. Dapat bantayang mabuti ayon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. You will be assuming your role at a time when geopolitical tensions and global uncertainty are high. This will demand your vigilance and leadership to deliver clear direction and to show a firm commitment. Paratang ng China na Pilipinas ang pinanggagalingan ng gulo sa South China Sea, hindi ikinatuwa ng Philippine Coast Guard. Maritime law expert, tinawag itong desperate move ng China. I think it highlights also their kind of desperation din. They know that most well-meaning nations who know what's going on, they know that they understand the Philippines' position, the Philippines' position, and that the Philippines is on the right. Kaya they're resorting to that kind of tactic. Isinusulong na transparency sa budget deliberations ng liderato ng Kamara, pinagdududahan ng isang kongresista. Resolusyon para buksan sa publiko ang budget deliberations, inihain sa Kamara. Dapat kahit yung proseso dito sa House ay transparent all the way. Sa lahat po ng gagawing amendments, dapat naka-public. Naka-public at meron home ownership. Ibig sabihin, may track change. Ang tawag ko doon, track changes. Ilang senador pumirma na umano sa pinaiikot na draft resolution na naglalaman ng payo mula sa former justices kaugnay ng impeachment ni Vice President Sara Duterte. It's more of draft pa rin siya sa ngayon pero nagsasite po siya ng mga references sa ilang mga dating justices. Opo, na nagbibigay ng payo kung paano, ilang mga gabay kung paano pwedeng mag-move forward. So, magbe-benefit po kami dyan kahit sa parating na debate sa August 6. Affidavit ng mga kapatid ni Julie Patidongan alias Totoy, inaasahang magpapalakas ng kaso laban sa masterminds ng mga nawawalang sabungero. Minsan lang kasi magkaroon tayo ng witness na highly placed, embedded sa criminal organization. So, very rare to. I think it's the first time in Philippine history that we have something like this. Panonood ng sabong video ng isang kongresista habang may plenary session sa Kamara noong July 28, tiniyak na tutugunan ayon sa House Ethics Panel. I would like to let everyone know na hindi po natin binabaliwala o babaliwalain ang insidenteng ito. Kaya po asahan niyo po na sisikapin kong mabuo agad ang ating komite at makapagbuo at makapag-adopt na po tayo ng rules. Yan po ang tamang forum para ma-address ko po ang insidente na naganap noong July 28. Visa consultancy firm na naniningil umano ng 300 hanggang 500,000 pesos sa mga nais maging teachers sa Estados Unidos, ipinasara ng Department of Migrant Workers. May nakaalis na. Yun nga po kasi need namin na trabaho ay
Yun po. Pero hindi niyo alam na illegal to? Hindi po. We will monitor, we will dig into their records kung sino yung mga napadala nila. Nasa 6 na kasunduan na may kinalaman sa batas, kultura, science and technology, inaasahang lalagdaan pagdating ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa India. Kooperasyon sa defense and security at ekonomiya, tatalakayin din ayon sa Department of Foreign Affairs. We have, I think, upwards of 6 agreements to be concluded. Though the working day is not yet over, so we expect, I think, more to come online. At magiging pasya ng Supreme Court sa inihaing apela ng Kamara sa impeachment case ni Vice President Sara Duterte, susundin ng Senado. Kahit na ba mag-decide kami? Pag inutusan kami na ituloy, ditutuloy namin. We have to convene as an impeachment court kapag inutusan kami ng Korte Suprema pagka nag-grant ng Supreme Court ang MR ng HOR.